Dear Papa Van, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jeboy. 28 years old mula sa Batasan Hills. Simula pagkabata ay magulo na talaga ang takbo ng buhay ko. Pero kahit ganon, wala akong pinagsisisihan sa mga pinagdaanan ko dahil nagustuhan ko naman kung saan napunta ang direksyon ng buhay ko. At malalaman niyo po kung bakit sa pamamagitan ng sulat kong ito. Mula kami sa isang napakahirap na buhay. Wala kaming sariling bahay, walang itinatagong yaman. Walang pera pero isa lang po ang meron kami. Marami akong kapatid. 12 po kaming lahat at kung hindi pa sabay na namatay ang mga magulang ko ay baka abutin pa kami ng 15. 14 anyos ako nung namatay sa aksidente ang nanay at tatay ko. Sa pagkawala nila, kaming magkakapatid ay parang ari-ari ang pinaghati-hatian ng mga kamag-anak namin. Napunta ako sa tiyahin kong si Tita Celia, pinsan ng nanay ko. Kailangan daw nila ng lalaking magiging delivery boy nila para sa negosyo nilang water refilling station kaya ako ang napili nilang ampunin. Pero Papa Van, hindi nila ako inampon para alagaan. Inampon nila ako para alilain. Naging tagasilbi ako sa bahay nila. Lahat ng ipag-uutos nila ay kailangan kong gawin dahil kung hindi ko sila susundin, ay mawawalan ako ng tirahan. Thankful naman ako na may pamilyang kumupkup sa akin at willing akong pagsilbihan sila kapalit ng maayos na tirahan at araw-araw na panlaman tiyan. Pero ang hindi ko lang po natagalan sa pamilya nila Tita Celia ay ang pang-aabusong ginagawa sa akin ng asawa niya. Tita Celia, pwede ko po ba kayong makausap? Ano na naman yon? Kung tungkol sa pera yan, wag mo nang ituloy dahil wala akong maibibigay sa'yo. Hindi po ito tungkol sa pera. Tungkol po ito kay Tito George. Si George? Bakit? Anong meron sa asawa ko? Hindi ko na po kasi masikmura yung ginagawa niya sa akin. Tuwing gabi po, lalo na po kapag nakainom siya, pinapasok po niya ako sa kwarto ko. Tapos? Bawal bang pumasok sa kwarto mo? Sa'yo yon, ha? Hindi po, pero may mga ginagawa po kasi sa akin si Tito na hindi ko na po talaga kaya. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Hindi kita maintindihan. Hinahalay po ako ni Tito George. Ha? Tuwing umuwi siyang nakainom, pinapasok niya ako sa kwarto tapos may mga bagay po siyang ginagawa. Tumigil ka na nga, ha? Wag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Pero tita… Naririnig mo ba yung sarili mo? Pinaparatangan mong sarili kong asawa na binabastos ka? Totoo po itong mga sinasabi ko. Natatakot lang po kasi ako na baka maulit-ulit ngayong gabi yung ginagawa niya. Lalo na ngayon, nasa labas ulit siya at nagiinom. So sinasabi mo, bakla ang asawa ko kasi ginagalaw ka niya, ganon? Yun ba ang gusto mong palabasin, Jeboy? Paano magiging bakla ang asawa ko? May 4 kaming anak, ha? Hindi po ako nagsisinungaling, Anong gusto mong gawin ko? Paniniwalaan kita na bago lang dito kesa sa asawa ko na halos 2 dekada ko nang kasama. Hindi naman po ako magsusumbong sa inyo kung hindi ko na talaga kaya yung ginagawa niya sa akin eh. Tita Celia, please. Kausapin niyo naman po si Tito George. Hoy, Jeboy! Nahihibang ka na kung gagawin ko yung gusto mo. Asan ang pruweba mo?
Patunayan mo na hinahalay ka ng asawa ko. Kapag may naipakita ka sa aking patunay, maniniwala ako sa'yo. Tita naman, paniwalaan niyo na po ako. Kung wala ka namang ibang magawa sa buhay mo, wag mo kaming idamay. Tahimik ang pamilya ko, Jeboy. At ayokong sirain mo kami sa mga paratang mong wala namang katotohanan. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Hindi ko po gustong sirain ang pamilya niyo. Pero mali na po itong ginagawa ni Tito George. Naiinggit ka lang siguro dahil wala ka ng pamilyang maaasahan. Kaya ngayon, gumagawa ka ng kwento para may mahila ka mula sa kamalasan mo sa buhay. Tita Celia, kadugo niyo po ako. Kahit ngayon lang, kampihan niyo naman po ako. Hindi ko po sinisiraan si Tito George. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Asawa ko ang pinagbibintangan mo. Tsaka sino ka ba, ha? Bakit ako maniniwala sa isang tulad mo? Kung gusto niyo po ng patunay sa mga ginagawa niya sa akin. Umalis ka na! Po, Umalis ka sa pamamahay ko! pero tita, Hindi ko kailangan ng taong mapanira sa bahay na to. Sobrang dami ko ng problema. Tapos dadagdag ka pa? Abe, mabuti pang umalis ka na lang. Papa Van, kahit papano ay mayroon naman akong barkada na willing umampun sa akin nung pinalayas ako ni Tita Celia. Hindi ko man sila kadugo ay sinalo nila ako at itinuring na pamilya. Ang barkada ko na ang naging sandalan ko sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko at sa sumunod na 5 taon ay ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para makatayo ako mula sa sarili kong mga paa. Kung saan-saan ako napadpad noon at kung kani-kanino ako umasa, may raos ko lang ang bawat araw ko hanggang sa dumating sa buhay ko si Rafa Papa Van. Siya ang dahilan kung bakit unti-unting nagbago ang buhay ko. Una kong nakilala si Rafa sa isang inuman. Nung mga panahong yun ay alak na ang naging kakampi ko tuwing binabato ang buhay ko ng mga problema. Pagkatapos ng trabaho ay nagkakayayaan kami ng mga katrabaho ko para mag-inom bilang pamparelax na rin matapos ang buong araw na pagkayod. Isang gabi, naimbitahan ng isa sa mga katrabaho ko sa isang birthday party. Bilang libre ang maiinom doon ay sumama kami sa kanya. Hindi ko inaasahan na sa pupuntahan naming birthday party ay puro bading pala ang makakasama namin sa inuman. Papa Van, hindi naman sa pagiging judgmental pero iba na talaga ang naging tingin ko sa mga bakla dahil sa ginawa sa akin noon ni Tito George. Hanggat maaari ay iniiwasan ko sila dahil naaalala ko lang ang trauma na pinagdaanan ko sa kanya. Pero nung araw na yon dahil kasama ko naman ang mga kaibigan ko ay hindi ko na inintindi na napapalibutan ako ng mga bakla. Hindi ko inaasahan na may enjoy ko ang gabing yon dahil sa isang tao, si Rafa. Ano, bibili pa ba tayo ng isang bote? Wag na. Ubusin na lang natin tong natitira. Wala na tayong kasamang mag-inom eh. Meron pa, yung kasama mo na umalis para mag-CR. Ha, yun ba? Hindi na yun babalik. Ganun talaga yun kapag inuman. Kunwari gumagamit ng CR pero diretso tulog na. Pareho pala sila ng mga kaibigan ko eh. Sabi mag-aatid lang pero di na bumabalik. Baka naman hindi na pinayagang bumalik ng asawa niya. Malamang ganun na siguro nangyari. Mabuti naman ikaw, nakakaya mong makipagsabayan sa inuman. Kababae mong tao pero ang lakas ng atay mo, no? Dahil siguro hindi naman talaga ako babae in the first place. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tranelia ako, Jeboy. Tranelia? Ano yun? Transgender.
Pinanganak akong lalaki pero babae ang tingin ko sa sarili ko. Teka. Lalaki ka? Pero mukha kang babae ah. Sandali lang, pinagtitripan mo ba ako? Alam kong may tama na ako pero sigurado ako babae ka eh. Salamat naman sa compliment mo Pero totoong mga sinasabi ko. Trans ako. Hindi man ako totoong babae biologically. Babae naman ako by heart. Ang ganda mo naman para maging lalaki. Ang haba ng buhok mo, ang kinis ng balat mo, pati pilik mata mo napakahaba. Kahit ano talagang gawin ko, wala akong nakikitang palatandaan na lalaki ka. Ba syempre, pretty ang ate mo Alam mo kung hindi mo sinabi sa akin ng totoo, aakalain ko talaga babae ka. Ay, yun talaga ang goal. Pero syempre, ayoko rin namang manloko ng tao. Kaya kapag may chance, sinasabi ko pa rin ang totoo. Lalo na't may mga hindi na ako magagandang karanasan pagdating sa mga ganyang bagay. Anong klaseng karanasan naman yan? May mga ilang tao nang nanligaw sa akin noon. Na-inlove ako sa kanila ng sobra pero akala nila babae ako. Nung sinabi ko na sa kanila ang totoo, hindi na sila nagparamdam. Ako tuloy yung broken. Kaya simula nun, kapag may nakikilala akong bagong tao, may disclaimer na agad ako. Okay, gets. Mahirap din yun, no? Kahit babaeng babae na yung itsura mo, hindi mo pa rin talaga lubusang makuha yung pangarap mo kasi nga, yan, may mga bagay na meron ng mga totoong babae na wala sa'yo. Exactly. Ang nakakalungkot pa nga. Ganun na nga ang pinagdadaanan namin. Hindi pa kami tinatanggap ng lipunan. Marami pa ring tao sa panahon ngayon yung masama ang tingin sa amin kahit wala namang kaming ginagawang masama sa kanila. Okay lang yun, hindi rin naman kasi natin mapiplease lahat eh. Katulad na lang ng nanay ko. Hindi niya ako matanggap. Talaga ba? Pero mabuti nakakapag-ayos ka pa ng ganito kahit hindi ka niya tanggap. Nakakapagbihis ako ng ganito kapag wala siya. Pero kapag nasa bahay ako, kailangan makita niya akong lalaki. Pagkatapos ng inuman na to, nako sigurado, magpapahinga ka na agad. Ako, bago ako umuwi, kailangan ko munang mag-alis ng wig, magtanggal ng makeup, tapos magbihis lalaki para makapasok ako sa bahay. Uy, teka, hindi totoo yung buhok mo? Hindi, no? Wig lang to. Bawal akong magpahaba ng buhok, magpahaba ng kuko, at magsuot ng makeup sa harap ng nanay ko. Nako, itatakwil niya ako. Ramdam na ramdam ko ang pinagdadaanan ni Rafa, Papa Van. Mahirap nga namang itago ang totoo mong pagkatao dahil lang hindi ka tanggap ng sarili mong kadugo. Sa isang banda, may kaunting pagkakahawigang naging buhay namin ni Rafa. Pareho kaming nakakuha ng kasiyahan at kapanatagan mula sa mga taong hindi namin kadugo, which is ang mga barkada namin. Sa mga sumunod na buwan ay naging tambayan namin ang lugar nila Rafa. Isa yung boarding house kung saan puro kaibigan nila Rafa ang umuupa. Sa ibaba nito ay ang paupahan ng mga gown na siya namang business ng may-ari nito na si Mamshi. Maliban sa pagpapaupa ng mga gown ay nagseserbisyo rin sila sa mga kasal at birthday parties bilang event stylist. Paminsan-minsan binabayaran nila ako para magbitbit ng mga gamit nila o di kaya ay pinagdadrive ko sila papunta sa mga racket nila. Sa mga buwang nakakasama ko ang grupo nila, Rafa, unti-unti ay nagbago ang tingin ko sa mga bakla. Mabait sila, Papa Van. Masiyahin at maalaga. Malayo mula sa iniisip ko na mapagsamantala at mapupusok. Isang taon ang lumipas, mas lumalim pa ang pagkakaibigan namin ni Rafa na nabuo dahil sa halos gabi-gabi naming inuman sa boarding house na tambayan nila. Hanggang sa hindi nagtagal, hindi ko inaasahan na
Papunta na pala sa ibang direksyon ang pagkakaibigan naming iyon. Isa sa mga dahilan kung bakit naging sobrang close kami ni Rafa ay dahil sa dami ng pinagdaanan namin sa buhay. Sa hirap at ginhawa, palagi kaming magkasama. Mula sa maliliit na problema hanggang sa malalaking pagsubok. Si Rafa ang naging sandalan ko. Kaya't masasabi kong hindi lang siya simpleng kaibigan kundi parang kapatid na rin ang naging turing ko sa kanya. Papa Van, 2 beses na akong nabigo sa pag-ibig. Sobra akong nasaktan dahil doon. Kaya naman nawalan na ako ng pag-asa. Ang nakatatak na sa isip ko ay baka wala ng taong magmamahal sa akin. Dumating ako noon sa puntong gusto ko nang isuko ang ideya ng pagmamahal pero hindi ako pinabayaan ni Rafa. Sa tulong niya, nakilala ko si Clarice, nakaklase niya sa kolehiyo. Si Rafa ang naging daan para magkakilala kami ni Clarice na nung una ay hindi ko inaasahan na magugustuhan ko. Nahulog ako sa kanya dahil sa pagiging mabait, maalaga at mapagmahal nito. Niligawan ko siya at tumagal ang relasyon namin ng halos 2 taon. Sobrang laki ng pasasalamat ko kay Rafa noon. Kundi dahil sa kanya ay hindi ko na muling bubuksan ang puso ko. Sa bawat hirap at saya na pinagdaanan namin ni Clarice ay hindi ako iniwan ni Rafa. Lagi siyang nasa likod ko at sumusuporta. Para bang masaya siya sa tuwing masaya ako. Pero isang gabi, habang nag-iinuman kami, may nangyari na hindi ko inakalang mararanasan ko. Isang pangyayaring yumanig sa pagkakaibigan namin ni Rafa at magbabago ng lahat. O siya, maiba tayo. Nasabi mo noon na may mga nanligaw na sa'yo, di ba? Naranasan mo na bang magkaroon ng boyfriend? Ay nako, hindi pa. Ginusto lang naman ako ng mga manliligaw ko dahil mukha akong babae. Yung pagkagusto na yon, agad din nawawala kapag nalaman nila ang totoo. Kaya mahirap umibig yung mga katulad naming trans eh. Pati nga mga kapwa namin bakla minsan, dinidiscriminate din kami. Ha? Anong ibig mong sabihin na dinidiscriminate kayo ng kapwa niyo, bakla? Eh syempre, sila lalaki ang gusto nila. Eh bakit sila maghahanap ng tulad namin na itsurang babae, di ba? So ang ending, walang nagkakagustong straight sa amin. Wala rin nagkakagustong kauri namin. Grabe, ang hirap naman nun. Nako, mahirap talaga. Kaya minsan, kapag nagkakagusto ko sa isang tao, tinatago ko na lang ang feelings ko. Bakit naman? Eh mahirap masaktan. Naku, sa bait mo yan, sigurado ako na balang araw, makakahanap ka rin ng taong iibig sa'yo. I wish. O sige, cheers! Ano, itagay na lang natin yan. Jeboy. Huy. Jeboy. Ay, pas na ba? Akala ko ba isang bote pa? Ang hina mo naman pala eh. Jeboy? Jeboy. Kung di ka pagigising dyan, hahalikan talaga kita. 1, 2, 3. Mwah!
Mwah! Mwah! Rafa, ano ginagawa mo? Lumayo ka nga! Sorry, akala ko tulog ka na eh. Ginagawa, ba't mo ako hinahalikan? Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko lang napigilan yung sarili ko. Akala ko pa naman mapagkakatiwalaan kita. Nagbago na yung tingin ko sa inyo pero tama nga talaga ako, pare-pareho lang kayo. Teka, sandali. Jeboy, magpapaliwanag ako. Nagawa ko lang naman yun kasi... Kasi ano? Likas na ba talaga yan sa ugali nyo, ha? Mapagsamantala kayo masyado. Jeboy, sorry na talaga. Kasi gusto kita kaya ako yung nagawa. Alam kong mali yung ginawa ko. Sobrang mali pero pasensya ka na talaga ha. Nangibabaw yung pagkagusto ko sa'yo eh. Gusto? Ano, gustong halayin, ganon? Hindi. Gusto, as in nahuhulog na yung loob ko sa'yo. Anong pinagsasasabi mo? May girlfriend ako. Tsaka hindi ako pumapatol sa tulad mong bakla. Jeboy, Bitawan mo ako! Uwi na ako! kaya mo bang umuwi mag-isa? Yahatid na kita. Sinabing bitawan mo ako! Huwag ka nang magpapakita sa akin! Sa sunod na makita pa kita, sasapakin talaga kita! Papa Van, pagkatapos ng gabing yon ay hindi na muling nagpakita sa akin si Rafa dahil sa takot. Hindi na rin ako bumalik pa sa boarding house na tambayan nila. Nag-focus na lang ako sa relasyon namin ng girlfriend kong si Clarice. Sa kanila ako tumira at para makatulong sa kanila ay umi-extra ako sa construction na pinagtatrabahuan ng kanyang ama. Pero ang tahimik na pagsasama namin ni Clarice ay unti-unting lumamlam. Ang lagi nitong rason noon ay nawawalan na raw ako ng oras sa kanya. Maghapon kasi akong nasa construction site at nagbabanat ng buto. Pagkatapos nito ay nagkakaayaan kaming mag-inuman. Akala ko noon ay okay lang yun dahil nakakasama ko naman ang tatay niya sa inuman. Pero hindi nagtagal, nag-iba na ang turing sa akin ni Clarice. Saka ko na lang nalaman ang dahilan ng pagbabago nito nung nahuli ko siyang may kasamang ibang lalaki. Noong nahuli ko ang ginagawa ni Clarice ay inunahan na niya ako at siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin. Hindi na raw niya ako mahal at mas makakabuti sa aming dalawa na umalis na ako sa bahay nila. Pinilit kong ayusin ang relasyon namin ni Clarice pero ayaw na talaga niya sa akin. Napilitan akong maghanap ng ibang matutuluyan. Noong mga panahong yun ay napagtanto kong hindi pala maganda na walang malinaw na direksyon ang buhay ko. Wala akong maayos na trabaho. Wala akong permanenteng tirahan. Walang pamilyang kakanlungan at wala rin kaibigang maaasahan. Sobrang lungkot ng buhay ko noon sa puntong naaawa na ako sa sarili ko. Kaya ang ginawa ko, unti-unti kong binago ang buhay ko. Naghanap ako ng maayos at permanenteng trabaho. Sa tulong ng kakilala ay nakapasok ako bilang server sa isang Japanese restaurant. Doon ay muli kong binuo ang buhay ko at habang ginagawa ko yon, dumating ang araw na muling nag-cruise ang landas namin ni Rafa, Papa Van. Sorry po ma'am, closing na po kami. Rafa? Jeboy, dito ka pala nagtatrabaho? Oo, 3 buwan na rin. Oh, I see. Close na ba kayo? Pasara na pero ano ba o-orderin mo?
Bibili sana ako ng California Maki kung available pa. Yun na kasi dinner ko eh. O sige, isisingit ko na lang. Sige, pero kung closing na kayo, babalik na lang ako bukas. Hindi, okay lang. Mabilis lang naman yun. Bukas pa naman yung kitchen eh. Sandali lang Jules! Isang California Maki, take out! Wala na, sarado na yung kusina! Ihabol mo na, mag-i-slice ka lang naman eh. Dalawahin mo na para hindi sayang yung effort. O Jules, 2 order na raw! Ayan, oo na! Pasensya na kung nakakaabala ako Hindi ko na malayan yung oras eh. Akala ko bukas pa kayo. Hindi, okay lang yun. Pasarap pa lang naman kami. Bale, kumusta ka na? Eto, nagbabagong buhay na. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa inyo ni Clarice. Oo, wala eh. Ayaw na raw niya. Nakahanap na ng iba, kaya ayun. Iniwan na ako. Naku, sorry ha. Ganun talaga. Wala na tayong magagawa kung di na tayo mahal ng tao. Ikaw, kumusta ka na? Grabe, ang laki na ng pinagbago mo Halos hindi kita namukaan. Nag-glow up ba? Oo, sobra. Boses babae ka na ngayon tapos medyo nagkalaman ka na rin sa bandang dibdib Yung buhok mo, wig pa rin ba yan o totoo na? Ay, totoo na to. Nagpapahaba na ako ng buhok pero may extension to kasi hindi pa naman ganun kahaba yung buhok ko eh. Pinayagan ka na ng mama mo? Hindi, pero hindi na ako sa bahay nakatira. Doon na ako sa boarding house ni na mom siya nagsistay. Totoo ba? Bakit naman? Ayun, nagkaroon kami ng pagtatalo ni mama. Pero at least ngayon, malaya na ako. Hindi ko alam kung i-congratulate ba kita o malulungkot ako dyan sa balita mo eh. Sabihin na lang natin na masaya naman ako ngayon sa estado ko. Natutupad ko na unti-unti yung mga gusto ko. Nagpipills na rin ako kaya nagbabago na yung katawan ko. Edi, congratulations. Salamat. Marami na rin nagbago simula nung huli tayo nakita. Oo nga eh. Tungkol pala sa nangyari nun. Naku, kalimutan mo na yun. Wag na, pareho tayong lasing kaya naiintindihan ko na hindi mo na napigilan yung sarili mo noon. Hindi. Valid din naman yung naging reaction mo eh. Tama lang yung ginawa mo. Lasing man ako o hindi, hindi ko dapat ginawa yun. Maling-mali yung ginawa ko kaya sorry ha. Hayaan mo na, wala na sa akin yan. Sana hindi na bago yung tingin mo sa akin dahil sa nangyari. Mahirap kalimutan yung nangyari pero hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Isang pagkakamali lang yun kung ikukumpara ko yun sa napakaraming kabutihan na nagawa mo para sa akin. So, may chance pa ba na bumalik tayo sa dati nating pagkakaibigan? Oo naman. Sige, kalimutan na natin yung nakaraan. Papa Van, hindi naman ako mapagtanim ng galit na tao. Kaya madali ko lang ding napatawad si Rafa. Isa pa, buwan na ang lumipas simula nung nangyari yon. Mas pinili na lang naming kalimutan ang nangyari. Sa halip na balikan ang nakaraan, sinubukan naming magsimula ulit kasabay ng pagbuo namin ng kanya-kanya naming bagong buhay. Unti-unti ay naging maayos ulit ang lahat. Hindi nagtagal na nung balik din ang closeness naming dalawa ni Rafa. Mabilis kaming bumalik sa dati kung saan ay lagi kaming magkaramay sa mga masasayang pangyayari at malulungkot na kaganapan sa buhay namin. Dahil mas open na kami sa isa't isa ay nag-set kami ng boundary sa pagitan naming dalawa at nirespeto yon ni Rafa. Pero, Papa Van, sa sumunod na taon hindi ko na malayan na may kakaibang realization na pala akong naramdaman sa sarili ko. Habang mas tumatagal ang pagsasama namin ni Rafa, napagtanto kong hindi na lang pala basta pagkakaibigan ang meron kami. May mas malalim na pala akong nararamdaman para sa kanya. Isang bagay na never kong na-imagine na mangyayari. Taong 2020. Masasabi kong umaayos na ang naging takbo ng buhay ko. May permanente na akong trabaho. May maayos na ang matutuluyan.
At may mga kaibigan akong itinuring ko ng sariling pamilya. Pero biglang nagka-pandemic at ang mga bagay na meron ako ay mabilis na nawala mula sa akin. Mabuti na lang at nung mga panahong wala akong trabaho ay kinupkup ako nila Rafa sa boarding house nila. Sila ang nagbigay sa akin ng pansamantalang trabaho sa pamamagitan ng pagtulong sa pagla-live selling nila. Hindi naging madali ang lahat lalo na't nung panahon ng pandemya ay limitado ang galaw. Mahirap ang kita at halos lahat ay nag-aalala para sa kinabukasan. Pero sa kabila ng lahat, nagtulungan kami ni Rafa para lang makaraos sa araw-araw. Papa Van, sa bawat gabing magkasama kami sa ilalim ng iisang bubong sa loob ng 2 taon nung pandemic ay unti-unti kong nakilala ng mas malalim pa ang pagkatao ni Rafa. Hindi lang siya basta kaibigan na laging nandyan tuwing may kailangan ako. Ipinakita rin niya sa akin na kaya niyang magsakripisyo para lang masiguro na maayos ang kapakanan ko. Katulad na lang nung na-quarantine ako. Hindi siya natakot na mahawaan ng COVID basta lang madalhan niya ako ng pagkain sa quarantine facility kung saan ako tumutuloy. Dahil sa mga pagsasakripisyong ginagawa para sa akin ni Rafa ay mas lumalim pa ang samahan naming dalawa. Hanggang sa isang araw, habang pinagmamasdan ko kung gaano kasaya ang bawat araw naming dalawa, ay isang realization ang pumasok sa isipan ko. Isang bagay na matagal ko nang itinago pero sa halip na tanggapin ay pilit ko itong itinatanggi. Doon na po nagsimulang magbago ang turing ko kay Rafa, Papa Van. Jeboy, halika na. Kumain na tayo ng pananghalian. Sige, mauna ka na. I-edit lang ako saglit. Kumain ka na muna bago ka umidlip dyan. Halika na habang mainit pa yung pagkain. Mauna ka na nga sabi, hindi pa ako gutom. Oh, bakit naman galit? Yang kulit mo eh. Okay ka lang ba? May problema ba? Okay lang ako. Gusto ko lang magpahinga. Para saan? Pagod ka ba? Buong araw nga tayo nandito sa bahay dahil bawal lumabas, di ba? Hindi ba pwedeng magpahinga saglit? Kailangan pagod para umidlip. Okay. Sorry. Init naman ang ulo mo. Alam mo, nito mga nakaraang araw, lagi ka nalang ganyan sumagot. Pabalang. Iklingi ka kasi masyado eh. Kung saan ako magpunta, lagi kang nandun. Lahat ng ginagawa ko, pinapakialaman mo. Para kang langaw na umaali-aligid sa akin eh. Ouch naman. Wala akong magagawa, maalaga akong tao eh. Gusto ko lahat ng kasama ko rito sa bahay nasa maayos ang lagay. Ayoko rin namang kumain mag-isa rito kaya kita inaaya pero kung ayaw mo, edi sige, matulog ka na lang dyan. Pero bago yan, sabihin mo nga sa akin yung totoo. Ano ba talagang rason kung bakit ka nagkakaganyan? Wala. Kilala na kita, Jeboy. Yung mga wala mo, laging may laman yan. Sige na, sabihin mo na. Kasi napapansin ko, iniiwasan mo ko eh. Tuwing lalapit ako sa'yo, lumalayo ka. Dati naman magkatabi tayong kumakain sa lamesa pero ngayon, doon ka na sa salas kumakain. Ano ba? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Wala nga sabi. Hindi ako ipinanganak kahapon. Alam ko may problema ka. Oo na, sige na, sige na. Gusto mo na sagot? Ikaw. Ikaw yung problema ko. Bakit ako? May nagawa ba ako na hindi mo nagustuhan? Yun ang problema ko. Lahat ng ginagawa mo, gustong gusto ko. Okay. So, masama ba yun? Oo, kasi nauhulog na ako sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin sa nahuhulog? Nagugustuhan na kita, okay? At hindi yun maganda para sa akin. Bakit naman hindi? Hindi ako bakla, Rafa. Hindi tama itong nararamdaman ko para sa'yo. Straight ako kaya imposibleng ma-inlove ako sa'yo.
Pero yun ang nangyayari, hindi ba? Nahuhulog ka na para sa akin. Ikaw kasi, bakit sobrang bait mo sa akin? Alam mo na ang sagot dyan. Iba ka sa akin, Jeboy. Yun nga, kaya nga nilalayuan na kita bago pa lumala tong nararamdaman ko. Bakit naman parang takot na takot kang mahulog sa akin? Hindi ba pwedeng mangyari yung bagay na yun? Hindi! Hindi kasi lalaki ako at lalaki ka rin. Ayaw kong mahawa sa'yo. Lalaki? Ako? Wow, ang sakit naman nun ah. Sa itsura kong to na naka-blouse at naka-mini-skirt, lalaki pa rin ang tingin mo sa akin hanggang ngayon? Jeboy, nakaka-offend ka ha? Ginagawa ko ng lahat para matupad ko yung pangarap kong tapos ang tingin mo pa rin pala sa akin, lalaki? Yun naman ang totoo, di ba? Tsaka alam mo yan sa sarili mo. Yun na nga eh. Alam ko yun. So bakit kailangan mo pang ipamukha sa akin yan? Sorry, Rafa. Alam mo, nakakalungkot marinig yung mga pinagsasasabi mo sa akin ngayon. Akala ko pa naman, malawak yung pag-iisip mo. Pero katulad ka rin pala ng iba na iisa lang ang tingin sa amin. Para malaman mo, hindi nakakahawa ang kabaklaan. Kaya sorry ha kung nafo-fall ka na sa akin. Sorry kung sa tingin mo ginagawa kitang bakla. Sa totoo lang, hindi ko na rin talaga alam noon kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Gulong-gulo ako sa sarili ko noon. Pilit kong itinatanggi na baka nakabuo na ako ng espesyal na feelings para kay Rafa. Pero habang pinipilit kong takasan ang katotohanan, lalo lang akong nalilito. Nung araw na yun ay hindi na kami nagkibuan pa ni Rafa. Kung nasaan ako, ay lumalayo siya. Ganon din na hindi ko siya nilalapitan tuwing nakikita ko siya kahit nasa iisang bahay lang kami nung mga panahong yun. Kinabukasan, paggising ko ay wala na si Rafa sa boarding house. Ang sabi ni Mamshi, bumalik na siya sa mama niya. Nire-respeto raw niya ang kagustuhan ko kaya sa halip na maging awkward kami sa isa't isa ay siya na mismo ang umalis. Alam din kasi niyang wala na akong ibang matutuluyan noon kaya siya na lang ang lumipat. Papa Van, akala ko noon ay makakahinga na ako sa pagkawala ni Rafa. Akala ko kapag hindi ko na siya nakikita at nakakausap ay mawawala na rin ang nararamdaman ko para sa kanya at magiging malinaw na ang lahat. Pero kabaliktaran nun ang nangyari. Sa pagkawala ng presensya ni Rafa ay mas lalo ko lang siyang na-miss. Mas lalo akong nalungkot at nangulila. Lagi ko na siya noong hinahanap-hanap. Doon ko lang napatotoo na may puwang na si Rafa sa puso ko. Kahit ano pa man ang kasarian niya. Noong nagkaroon ng new normal ay hindi ko na natiis ang sarili ko. Agad kong pinuntahan si Rafa sa bahay nila Papa Van. Jeboy, anong ginagawa mo rito sa bahay? Teka, Rafa, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagpagupit ka? Oo, kondisyon niya ni Mama nung bumalik ako rito sa bahay. Tsaka lang daw niya ako tatanggapin pabalik kapag nagpakalalaki na ako. No choice, wala naman akong ibang matitirhan kaya tinanggap ko na lang yung kondisyon niya. Ngayon lang kita nakitang nakabihis panlalaki. Anong masasabi mo? Mas bagay ba akong lalaki o babae? Mas gusto kitang makitang mahaba ang buhok, nakasuot ng makeup at saka nakasuot ng pambabae. Yun yung Rafa na kilala ko. Well, ito na ngayon yung bagong Rafa. Lalaki na. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi mo naman kasi kailangang umalis sa boarding house. Bakit ka ba umalis? Gusto mo ng space, di ba? Ayun, binigyan kita ng space.
Ang pangit naman kung hindi tayo nagkikibuan habang nakatira tayo sa iisang bubong. Hindi ko rin kaya yun, no? Kaya ako na mismo yung lumayo. Mas mabuti na yung hindi natin nakikita yung isa't isa. Ano palang sadya mo? Bakit ka nandito? Gusto kong humingi ng tawad sa inasal ko. Wala yun. Gets naman kita eh. Natatakot ka lang. Oo, totoo. Natakot sa nararamdaman ko para sa'yo. Kasi hindi ko matanggap yung katotohanan na baka bakla nga ako. Pero ngayon, hindi na yun mahalaga para sa akin. Alam kong lalaki ako. Nagkakagusto ako sa babae pero wala rin naman sigurong masama kung magkagusto rin ako sa'yo, hindi ba? Kasi babae ka rin naman eh. Hindi lang sa paningin ko kundi pati sa puso't isip ko. Hoy! Ano yung naririnig kong pinagsasabi mo dyan, ha? Sino nagsabing babae itong anak ko? Ma, gising na pala kayo. Ito po si Jeboy, kaibigan ko sa boarding house. Jeboy, si Mama Vanji. Magandang araw Wala po. akong pakialam kung sino ka. Hindi ko gusto yung lumalabas sa bunganga mo, ha? Babae? Lalaki ang anak ko. Kaya wag mong nililaso ng utak niya. Ma, wag naman po kayong ganyan sa bisita ko. Umalis ka na nga rito. Alam mo ba kung gaano ko katagal hinintay tong pagkakataong to? Naayos ko na ang problema ng anak ko kaya parang awa mo na. Wag mo na siyang demonyohin pa. Problema? Wala pong problema si Rafa. Sorry po pero sa tingin ko kayo po yung may problema eh. Jeboy. Anong sabi mo? Ako ang may problema? Wala pong mali sa anak nyo. Ang mali po ay yung ayaw nyong tanggapin ang totoong pagkatao niya. Ipinanganak siyang lalaki at yun ang totoong pagkatao niya. Huwag mo akong dinidiktahan na kung ano ang tama at mali dahil mas matanda ako sa inyo. Dalawa lang ang kasarian sa mundong ito. Babae at lalaki. Walang bakla, walang tomboy o kung ano man. Matakot naman kayo sa Diyos. Ngayon alam ko na kung bakit kayo iniwan ni Rafa noon. Masyado pong sarado yung utak nyo. Jeboy, tama na yan. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Sige na. Kung gusto mo maging makasalanan, huwag mong idamay ang anak ko. Lumayas ka na rito sa harapan ko bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Rafa, halika, sumama ka na sa akin. Halika na, sumama ka sa akin sa boarding house. Doon na lang ulit tayo tumira. Pero… Hoy! Walang alis sa pamamahay ko! Rafa, hindi man ako sigurado dito sa nararamdaman ko. Isa lang ang alam ko. Gusto kitang makasama kaya please sumama ka na sa akin. Nakakadiri kayo! Mga salot kayo sa lipunan! Ano, sasama ka ba sa akin? Sandali lang. Rafa, mag-isip-isip ka. Iiwan mo ang sarili mong ina para sa isang taong hindi mo naman kadugo? Rafa, sumama ka sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Sa taong tanggap ka. Hindi ko inaasahan na mas pipiliin ako ni Rafa kesa sa sarili niyang nanay, Papa Van. Sa kabila ng lahat, mas ginusto niyang sumama sa akin kahit na ang ibig sabihin nun ay itatakwil siya ng Mama Vanji niya. Alam kong mabigat yun para sa kanya pero siniguro ko na hindi niya pagsisisihan na ang naging desisyon niyang yun. Sa boarding house ay muling binalik ni Rafa ang dati niyang itsura. Doon ay nailabas niya ang totoo niyang pagkatao at ako mismo ang nakasaksi kung paano nanumbalik ang saya sa mga mata nito. Sa kabilang banda, nagagalak ako na sa wakas ay nakasama ko na ulit siya. Para bang ang butas na nabuo sa puso ko nung nawala si Rafa ay napunan ulit nung bumalik siya. Matagal ko siyang hindi nakita at sobrang na-miss ko siya. Sa mga panahong yun, hindi ko pa talaga kayang pangalanan kung ano ba ang tunay kong nararamdaman para kay Rafa. Gulong-gulo pa rin ako kung ito ba ay simpleng pagkakaibigan lang o may mas malalim pa itong ibig sabihin, Papa Van. Pero may isang bagay lang ang sigurado ako. Gusto ko siyang makasama. Hindi ko kayang mawala siya ulit sa buhay ko. Papa Van, hindi naglaon ay unti-unti ko ring natutunang tanggapin kung sino at ano talaga ako. Alam ko sa sarili kong lalaki ako dahil noon pa man ay nagkakagusto na ako sa mga babae. Nangangarap mag-asawa at magkaroon ng sariling pamilya balang araw. Pero sa parehong pagkakataon, hindi ko rin may paliwanag kung bakit at paano nahulog ang loob ko kay Rafa.
Siguro dahil siya lang ang tanging taong nagbigay sa akin ng kalinga at pagmamahal na matagal ko nang hinahangad. Sa lahat ng taong dumaan sa buhay ko, siya lang ang tunay na nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Kaya kahit nalilito ako at may takot sa puso ko, pinili kong buksan ang sarili ko para kay Rafa Papavan. Hindi nagtagal, pumasok kami sa isang relasyon ni Rafa. Sa umpisa ay nanibago ako. Nakaramdam ako ng kaunting kaba. Nagkaroon ako ng maraming katanungan at ilang pag-aagam-agam pero mas nangibabaw ang kasiyahang nararamdaman ko dahil sa bawat araw na magkasama kami. Natutunan naming palakasin ang isa't isa. Hindi namin alintana ang panghuhusga ng iba. Basta alam naming buo ang tiwala at pagmamahal namin sa bawat isa. 2 taon ding tumagal ang relasyon namin. Sa panahong yon, damang-dama ko ang tunay na saya. Yung tipong may partner kang hindi ka iiwan sa hirap man o ginhawa. Siya ang naging katuwang ko sa lahat ng laban sa buhay. Pero gaya ng ibang kwento ng pag-ibig, dumating din ang panahon na sinubok kami ng isang matinding problema. Isang pagsubok na hindi namin inaasahan. Rafa, kakatanggap ko lang sa message ni Mamshi. Bakit ka inadmit sa ospital? Nahihirapan akong huminga kaninang umaga kaya nagpadala na ako rito sa ospital. Sabi ko naman kasi sa'yo noon pa, magpa-check up ka ni. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Nagpa-check up naman ako eh. Niresetahan nga ako ng antibiotics pero hindi na tumatalab yung gamot. Malala na raw yung lagay ko. Ano raw ba yung sakit mo? Pneumonia raw. Inadmit na ako kasi masyado na raw mababa yung oxygen level ko. Ilang araw ka raw tatagal dito? Hindi ko nga alam eh. May mga test pa silang ginagawa. Siguro 2 araw. Di ko alam. Gusto ko na nga rin sanang magpa-discharge eh. Baka lumaki pa yung bayarin ko dito sa ospital. Kaso bawat galaw ko, nauubusan talaga ng hangin tong baga ko. Rafa, wag mo nang problemahin yung babayaran. Ha? Ako nang bahala ron. Basta ang mahalaga, magpagaling ka. Salamat, Jeboy. Magandang umaga po, Auntie Vanji. Anong ginagawa mo rito? Tahimik na ang buhay ko. Kaya wag niyo na akong guluhin. Hindi naman po ako nagpunta rito para manggulo. Gusto ko lang po sana kayong balitaan tungkol kay Rafa. Wala akong kilalang Rafa. Si Rafael po, yung anak ninyo. Simula nung nilayasan ako ng taong yon, wala na akong itinuturing na anak. Umalis ka na. Nasa ospital po si Rafa ngayon. Malala po yung pneumonia niya. O tapos, anong gusto mong gawin ko? Naisip ko lang po na baka gusto niyo siyang bisitahin. Kailangan po niya ang mama niya ngayon. Baka naman po pwedeng kalimutan na natin yung nangyari noon. Buhay na po ni Rafa ang pinag-uusapan natin dito. Bakit? Kung pupuntahan ko ba siya, gagaling ba siya? Hindi naman, di ba? Pero kailangan po niya ng suporta, lalo na ngayon na hindi maganda yung kalusugan niya. Karma nyo na yan dahil sa mga kababuyang pinaggagawa ninyo. Huwag naman po kayong ganyan magsalita. Anak niyo pa rin po si Rafa at kailangan niya po kayo ngayon. Uulitin ko,
Wala akong anak na bakla at wala akong pakialam kung nahihirapan siya ngayon. Yan ang napapala ng mga anak na hindi marunong sumunod sa mga magulang. Ngayon, kung wala ka ng ibang sasabihin, makakaalis ka na at marami pa akong gagawin. Auntie Vanjie, alam ko pong galit kayo sa aming dalawa ni Rafa pero alam ko rin naman na kahit hindi man umayon sa gusto niyo ang naging kapalaran ni Rafa, mahal niyo pa rin po siya. Walang ina ang matitiis ang kanyang anak. Kaya kung dumating ang araw na handa na kayong makita ulit siya, nandito lang po ako na handang maging tulay para magkabati ulit kayo. Magandang araw po ulit. Maiwan ko na po kayo. Papa Van, ang inaasahang 2 araw na pananatili ni Rafa sa ospital ay humaba pa. Sa kabila kasi ng mga antibiotic na iniinom nito ay naging mahina ang tugon ng katawan nito sa mga gamot. Kaya sa mga sumunod pang araw ay mas lumala pa ang sitwasyon nito. Hirap na noong makaupo si Rafa dahil tuwing umuupo ito ay mas lalo siyang nahihirapang huminga. Hindi rin siya makakain ng maayos nang hindi nawawalan ng hangin sa baga niya kaya mabilis na pumayat ang pangangatawan nito. Kinailangan na niya noong magsuot ng oxygen mask, Papa Van. Noong mga panahong yon, bawat nangyayari sa kalagayan ni Rafa ay palagi kong ina-update si Auntie Vanjie. Kahit na palagi niya akong itinataboy, hindi ako tumigil sa pagbibigay sa kanya ng balita. Kahit tila ba kasing tigas ng bato ang ipinapakita nitong kawalan ng interes kay Rafa. Bilang ina, ay alam kong concern pa rin siya para sa anak niya. Hindi ako tumigil sa pagsuyo kay Auntie Vanjie kahit batuhin pa niya ako ng masasakit na salita. Kalad ka rin at ipagtulakan pa niya ako palayo. Hindi ko sinukuan ang kagustuhan kong magkabati ang mag-ina. Masakit sa akin na makitang ang dating masiyahin at makulit na Rafa ay halos hindi ko na makausap ng maayos. Kaya gusto kong pagaanin ang loob niya sa pamamagitan ng kanyang ina. Papa Van, hindi rin naman nagtagal ang paghihirap ko dahil dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Ang matigas na puso ni Auntie Vanjie ay lumambot din. Rafa, may bisita ka. Sino? Anak, ay Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ma? Ano bang ginawa mo sa sarili mo? Bakit ka umabot sa ganyang estado? Sorry po, Ma. Sabi ko sa inyo noon, kaya ko na yung sarili ko pero ang totoo, hindi pa pala. Ang payat-payat mo na. Hindi ka ba kumakain? Hirap po kasi siyang bumangon kaya pakunti-kunti lang yung nakakain niya. Anong gusto mong ulam, ha? Rafa, ipagluluto kita. Gusto mo ba bukas magdala ko ng paborito mo? Yung chop suey? Sige po. Ma, hindi na po ba kayo galit sa akin? Hindi naman ako nagalit sa'yo. Nagtampo lang ako kasi hindi ganito yung buhay na pinangarap ko para sa'yo. Nahirap para sa akin na hindi ko magawa yung inaasahan kong hinaharap para sa'yo dahil nga iba ang gusto mo. Sorry din po kung mas pinili ko yung gusto kong buhay kesa sa inyo. Sorry po kung iniwan ko po kayo. Aaminin ko. Nalungkot ako na mas pinili mo ang buhay na ganito kaysa sa akin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Salamat kay Jeboy. Siyang nagbukas ng isipan ko. Totoo ba yun? Medyo natagalan pero sa huli, nahuli ko rin yung kiliti ng mama mo.
Ibig po bang sabihin nito, tanggap niyo na po kung ano ako, Ma? Oo. Kahit alien ka pa, tatanggapin kita basta gumaling ka lang. Mas gugustuhin kong magkaroon ng anak na bakla kaysa mawala ng anak. Rafa, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo, ha? Sa lahat ng nasabi ko. Sa lahat ng kapabayaang ginawa ko. Ma, matagal ko na po kayong napatawad. Hindi ako marunong magtanim ng galit sa puso dahil kapag pinuno ko po ng galit yung puso ko, mas lalo lang po itong bibigat kaya hindi niyo na po kailangang humingi ng tawad. Matagal ko na po kayong napatawad, Ma. Hayaan mo. Babawi ako sa'yo. Kaya kailangan mong magpagaling, ha? Sa lalong madaling panahon. Opo, Ma. Papa Van, ang yakap na yon ang matagal nang gustong makamit ni Rafa. Isang mahigpit na yakap ng pagtanggap. Sa kasamaang palad ay hindi na niya ito inabot pa. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko iniwan ang tabi ni Auntie Vanjie. Alam kong kailangan niya ng masasandalan kaya tinupad ko ang mga pangako ko kay Rafa na hindi ko iiwan ang ina niya. Iyon kasi ang lagi namin ginagawa noon. Kahit nagalit si Auntie Vanjie kay Rafa palihim pa rin itong chinecheck ang nanay niya sa trabaho. Lagi niya itong sinusubaybayan mula sa malayuan. Hindi siya kailanman nagsawa dahil kahit hindi siya tanggap ng sarili niyang ina noong mga panahong yon, nagpatuloy pa rin ang pagmamahal niya rito. Dahil sa parehong pagdadalamhati na pinagdadaanan namin ni Auntie Vanjie, naging malapit na rin kami sa isa't isa. Para bang nakahanap siya ng bagong anak sa akin at ako naman nakatagpo ng isang bagong nanay sa kanya. Hindi man ito kapareho ng relasyon nila Rafa, pero ramdam kong naibsan kahit papano ang bigat na iniwan ng pagkawala nito. Papa Van, sa lahat ng pinagdaanan ko, natutunan kong ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo. Minsan, ito'y nabubuo sa mga taong pinipiling manatili at mapagmahal kahit walang kapalit. At sa huli, ang pinakamahalaga ay ang mga taong handa mong alagaan at ipaglaban hanggang dulo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Maraming salamat at binigyan niyo ako ng pagkakataong ibahagi ang kwento namin ni Rafa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jeboy. Minsan